Sana all minamahal. Yan ang linyang bitbit ko simula bata pa. 6 years old pa lang ako nang namatay si Papa. Lumaki ako sa bahay na punong-puno ng tao, pero pakiramdam ko, invisible ako. Walang love, walang validation. Bagamat nagkaroon ng bagong asawa at pamilya ang aking mama, sa murang edad ay naramdaman kong parang wala akong puwang sa aming tahanan. Hindi ko naramdaman ang pag-ibig na hinahanap ng isang bata. Kaya ang ending, hinanap ko ang spark sa ibang lugar. Noong bata pa ako, 3 beses kumatok sa buhay ko si Lord. Una ay sa isang dental mission na malapit sa aming bahay na puro born-again Christian ang volunteer. I rejected them. Ikalawa, may nag-invite sa akin sa isang taekwondo class sa isang church. Dedma. At ikatlo, ay noong lumipat kami sa Frisco, may born-again Christian na kapitbahay na niyaya ako. Isnab ulit. Nireject ko si Lord. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses. Busy kasi ako sa pag-aaral para maging top sa klase. Umaasang baka kapag matalino ako, mahalin na nila ako. Gusto ko palaging wala sa bahay dahil pag uwi ko, minsan madadatnan ko na maraming nagiinuman, pamilyang nag-aaway, nagsisigawan, nagmumurahan, at kung ano-ano pa. Dahil gutom sa atensyon, naging active ako sa lahat. MTAP, Quizbiz, journalism, dance troops, taekwondo class, etc. Name it, kapag may time ako, gusto ko palagi akong kasali. ACADS, extracurricular activities, pati sa love life. Feeling ko noon, inspired ako. Pero ang totoo, mapusok lang ako. Mabilis ma-fall, mabilis ma-in love, mabilis ding masaktan. Feeling ko kasi mamamatay ako kapag wala akong boyfriend. Oo, ganun ka-exaggerated, ganun katindi. Doon ko lang kasi nararamdaman na tanggap ako. Ang hindi ko alam, pinagtatawanan na pala ako sa high school at binansagan sa pangalang hindi maganda. Masakit, pero ang hindi nila alam, iyon lamang ang defense mechanism ko para makaramdam ng acceptance at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng dami ng tao sa paligid ko, nanatili akong ligaw at gutom sa tunay na pag-ibig. Noong college ako, naranasan ko ang greatest heartbreak ko. Working student ako sa McDo. Puyat, pagod, at sobrang payat dahil sa pagka-broken heart. Sabay bar hopping pa sa gabi para lang makalimot. Halos every after shift ay mag-aaya makipag-inuman. Go lang din ako para makalimutan ang mga problema. Walwal kung walwal. Akyat ng bundok, gala, at kung ano-ano pa. Akala ko kasi siya na ang endgame ko. Akala ko siya na ang forever ko. Hindi pala. Hanggang sa isang araw, sa panahong wasak na ako, dito binago ng Lord ang lahat. May isang lalaking laging humihingi ng tissue sa counter. Akala ko ay nagpapapogi lang. Binigyan ko agad ng meaning ang gestures niya. Iyon pala ay may allergy lang siya. Yun ay si Harold. Isang Christian na schoolmate ko dati na sobrang kinaiinisan ko. Siya ang muling nagpakilala sa akin kay Lord. Pero ang plot twist, kahit kilala na namin si Lord, hindi pa rin namin naisa sa buhay ang mga turo niya. Kilala si Lord, pero hindi nag-church. Kilala si Lord, pero hindi nagpapadisciple. Kilala si Lord, pero walang personal na relationship sa Kanya. Gumagawa pa rin kami ng mga bagay na disobedient sa mata ng Diyos. Sa edad na 20, nabuntis ako. Nag-live-in kami para lang makatakas sa gulo ng bahay.
2017 ay nag-church na kami sa Joyful. Dito po. Pero on and off. Nagtataas ng kamay sa worship, pero pag uwi, balik sa kasalanan. Kami ay naging compromising Christian. Suki ng visitation at follow-ups. Pero nung 2018, doon nagbago ang lahat. Grabe ang conviction ni Lord. Nag-decide kaming magpakasal. 21 years old ako at 20 years old siya. Sobrang bata pa namin para ikasal. Pero pinili naming itama ang lahat ng aming mga pagkakamali. The same year, we attended the Encounter God Retreat. Doon ko na-realize na sobrang makasalanan ko pala, pero mahal pa rin ako ni Jesus. Sa encounter na yon, sa wakas, ay nahanap ko na ang sagot. Hindi sa tao nanggagaling ang tunay na love, validation, at acceptance, kundi kay Lord Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Lahat ng pain, lahat ng shame, lahat ng insecurities, pride, failures, past identity, and even self-centered achievements ay binura ng banal na dugo ni Jesus. Gaya ng sabi sa 1 John 1:7, "And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." Na-realize ko na marami pala akong natutunan in a hard way. Na-realize ko na ilang beses pala akong tinatawag ni Lord, pero nagbingi-bingihan lang ako. Pinakinggan ang tawag ng mundo at ang tawag ng laman, at pinili ang daang gusto ko. Doon ko isinuko ang lahat. Naintindihan ko na hindi ko kailangan maging people pleaser o maging academic achiever para lang mahalin. Kay Lord, sapat na ako at sobrang mahal pa niya ako. At nagkaroon ako ng security at ng assurance. 2019 na nagsimula na rin akong mag-decide na mag-serve kay Lord. Ipagamit kay Lord ang mga skills at talent na bigay niya. Hindi naging madali ang Christian walk ko ng early years. Maraming iyak, maraming setbacks, dahil baby pa ang faith. At bago pa lang kaming mag-asawa, sobrang immature pa. Pero, hawak ko ang Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please Him. And He is the rewarder of those who diligently seek Him. Dahil gusto kong i-please si Lord, kinalimutan ko ng tuluyan ang mga bisyo. Naglaylo na rin sa mga dating kaibigan na naging hindi magandang impluwensya sa amin ang nagsimulang mag-share ng gospel. Ngayong 2026, tinitingnan ko ang pamilyang binuo ni Lord para sa akin at wala akong ibang masabi kundi thank you, Lord. Praise the Lord. Hindi naging maganda ang pagsisimula, pero si Lord ang nag-aayos. Salamat sa Lord dahil kami ay may praise God. Salamat sa Lord dahil kami ay may bahay na matitirahan, may magandang trabaho, sasakyan at business na pinagkatiwala sa amin ni Lord, may ministry, healthy ang mga anak, at may pogi at prayerful na asawa. Praise God. Ako, si Angelica Herente, dating ligaw na kabataan na naghahanap ng pag-ibig at validation sa maling mga tao. Ngayon ay binigyan ng bagong pangalan, isang anak ng Diyos. Buo, pinatawad, masaya, at tapat na naglilingkod kasama ang pamilyang binuo ng pag-ibig at pinatatag ng pananampalataya sa Kanyang biyaya. Sa Kanya ang lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. This is my story of grace.